Yes, O God. Yes, O Jesus. Tunay nga, Panginoon, na napakatapat mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Father God. Bagamat kami nagkukulang sa inyo, Panginoon, kami nagkakasala, Panginoon, lagi mo pa rin pinaparana sa amin, Panginoon, yung kabutihan mo, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Yes, O Jesus. Yes, O Lord. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay, bukas noon ngayon magpakailanman luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay, bukas noon ngayon magpakailanman luwalhatiin ka. Yes, O Jesus. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita, Father. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita, aawitan
nagpapasalamat, Father God, dahil lagi naming nararanasan, Panginoon, yung kabutihan mo, Panginoon, yung katapatan mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Iba't ibang sitwasyon man, Panginoon, yung nararanasan namin, pero nandyan ka, lagi mo kaming sinasamahan, Panginoon. Kaya't habang kami nabubuhay, Panginoon, hindi kami magsasawang magpurit, magpasalamat sa inyo, Panginoon. Kaya't sa iyo na po namin ibinabalik ang pinakamataas na papurit, pasasalamat. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay po na napakasarap po sa presensya ng ating Diyos. Ayan, sige po. Welcome po ang buhay ng bawat isa. So, ngayon po ay narako na po tayo sa salita ng Diyos. Ihanda na po natin ang ating mga Bible, ang ating mga notebook, ang ating mga ballpen. At tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos na ihahatid po sa atin ang lingkod ng Diyos, Pastor Louie Maitin. Palakpakan po natin ang Lord sa kanyang buhay. Thank you, Jesus. Sound. Maraming salamat po aming Amang nasa langit na nasamba po namin kayo sa espiritu at katotohanan. Salamat po Diyos na humahanap po kayo ng mga tao na sasamba sa inyo sa espiritu at katotohanan. Salamat sa mga kabataan, magulang na narito na malaya po kaming nakapagpuri at nakapagpasalamat po sa inyo. Salamat sa mga kabataan na sila po'y regalo nyo sa amin na ginagamit nyo po sa iglesyang ito. Salamat sa buong isang linggo, mula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ngayon po'y linggo. Kami po'y naririto na kung saan kami po'y nauuhaw sa inyong salita, kami po'y nauuhaw sa inyong presensya, na tangi lamang pong ito ang makapagpupuno sa aming mga puso ng totoong kasiyahan. Salamat po sa banal mong Espiritu na patuloy pong gumagabay sa amin, nagko-comfort po sa amin, nag-guide po sa amin. Tunay nga na kami, instrumento lamang po inyo kami. At kami po'y nagpapakumbaba patuloy at hayaan nyo na samahan nyo kami muli ngayong umaga. Kasama po ng mga naririto, nasa live stream, nasa mga tahanan, at mga nasa ibang bansa. Salamat po. Saklawan nyo po kami ng inyong kalooban. Sakupin nyo po kami ng inyong plano sa aming buhay araw-araw. At nabubuhay lamang po kami sa patnubay po ng banal mong Espiritu. Salamat po, hindi pa kayo tapos sa aming buhay at patuloy niyo po kaming dinadala sa sariwang pastulan na kung saan ang aming mabuting pastol ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Salamat po. We declare that Jesus is Lord sa lugar na ito. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over the world. Over body of Christ, over our family. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po. Ayan. So, purihin po ang Panginoon. At ngayon po umaga, ang topic po natin ay, makikita niyo po dyan, impact. Ano ho? Ano ba yung impact? Ano po? Ibig sabihin ay, may dating. Sabihin mo siyang katabi, may dating. Amen. Mahalaga po yan. Mahalaga po yung sa buhay natin sa mundong ito. Mababago po ang mundong ito kung tayo po mga Kristiyano ay may dating. Amen? So, dito po sa ating barangay, hindi siguro aabot ng 3 term ang ating kapitan. Ang mga kasama niyang konsihal na naririto rin. Di ba? Ng 3 term kung wala silang ginawa. Ano ho? At siyempre, even po ang kasama na rin natin, mga mananampalataya na rin, ang mga treasurer, secretary, pati po yung hepe ng barangay tanod. Di ba? At maging ang senior citizen. Alam niyo po, 2 dekada na, nung dumating ako dito, ang namumuno na po rito sa senior citizen ay mananampalataya. Hanggang sa kasalukuyan, mananampalataya. Ibig sabihin, may impact ang mananampalataya sa lugar na ito. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, may impact ka. Amen. Amen. Praise God. Yun naman po ang katotohanan. No? Ngayon, siyempre, ipagpatuloy po natin yan. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. At siyempre, wala naman taong perfecto. No? Kaya lamang, iba po yung tao na nagsusumikap na lumakad po sa kalooban ng Diyos. At kasama sa paglilingkod natin, siyempre, disiplina. Kung wala pong disiplina, walang kaayusan.
Amen? Kung wala pong, kagaya po ng pinag-aralan natin noong nakaraang linggo, kung walang order, hindi ba ayos ang buhay ng tao? Magkakanya-kanya po yan. Wala siyang kakatakutan, wala siyang susundin. Amen? Pero meron tayong sinusunod, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kung ano po yung nakalagay sa salita ng Diyos, yung po safe ka doon, ligtas ka doon sa ating mga pagpapasya. Sapagkat ang salita ng Diyos, sabi po sa awit 119, verse 105, ang salita ng Diyos ay tanglaw at tanglaw sa landas kong daraanan. Ano po? Kaya kung ikaw, kakambal natin ang salita ng Diyos, doon ka nakabatay. Dapat yan na yung partner natin sa buhay. Yan ho. Manual kasi yan ang ating buhay eh. Pag lumabas ka dyan, sigurado mawawala ka sa kalooban ng Diyos. At magkakaroon tayo ng impact kung mananatili tayo sa pamumuhay ayon po sa salita ng Diyos. Dito po sa 1 Peter chapter 2 verse 9, sabi po rito, ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pare, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos, upang magpahayag ng mga kahangahangang gawa niya. Ito yung keyword. Upang magpahayag ng kahangahangang gawa niya. Kaya nga nagkakaroon po tayo ng impact eh. Ano po? Sabi dito, siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Iba po ang pinagmulan natin. Bago tayo kumilala kay Lord, iba-iba po yung ating karanasan. Ano ho? Dati marumi ang ating buhay, pero ang Diyos ang patuloy po nag-aayos. Ano po hanggang ngayon? At kapag nasa ilalim ka ng kalooban ng Diyos, maraming naaayos. Pagka nasa kalooban ka ng Diyos, may nabubuo. Pag nasa kalooban ka ng Diyos, may naitatayo. Kuha po natin. Kaya napakahalaga at dyan nagsisimula po yung impact ng buhay po natin. Dati, di ba, walang halaga ang buhay natin. Patapon ang buhay natin. Walang kwentang tao tayo. Pero nung magkaroon tayo ng relasyon kay Kristo, binigyan niya ng halaga. Dahil ang ating katawan ay templo po ng Diyos. At ang gusto po ng Diyos, gamitin ang katawang ito para sa kanyang kabutihan. Kaya nga sabi po sa 1 Corinthians 10:31, ano man ang ginagawa nyo, kumakain man kayo, umiinom, lahat ng gagawin nyo sa ikararangal ng Diyos. Kaya iba, kapag nagkaroon ka na ng relasyon sa Diyos, ang kapurihan at kaluwalhatian palagi sa Diyos. Ano mang bagay yan, hindi na natin tinataas ang ating sarili, nabubuhay na lang tayo para luwalhatiin po ang ating Diyos. Dahil yun po ang gusto ng Diyos. Kapag nataas ang pangalan ng Jesus, kapag nataas po ang Diyos sa ating buhay, maraming kaluluwa ang maliligtas. Maraming kaluluwa mababago. Maraming kaluluwa ang patuloy po na lalapit sa Panginoong Jesus. Ano po? So sabi dito, how to be an impact to our community. Ano po? Tatlong ay lang ito. Ano ho? Mahilig tayo sa tatlong letter eh. Mas madali kasing tandaan. Ano po? So number 1, intimacy. Ayan, ano po? Napakahalaga po kasi ng intimacy. Alam niyo po si Henry C. Si Henry C, hindi po nag-o-open siya ng relasyon sa lahat ng tao. Kahit siya ay bilyonaryo, makapangyarihan tao, hindi siya nag-o-open para magkaroon ng ugnayan sa kanya ang lahat ng tao. Kasi yung kanya pong kayamanan na panlupa, pwedeng maubos po yun. Pero, ito pong Diyos natin, kakaiba. Tusin mo, nag-aanyaya siya ng relasyon sa lahat ng tao. Lahat. Bakit? Sabi po sa Mateo 11:28, lumapit kayo. Kayong lahat. Di ba ang keyword daw? Kayong lahat. Na napapagal at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin kayo pagpapahingahin ko. Ibig sabihin, general ang Panginoon, hindi siya nagtatangi. Ang gusto po niya, ang lahat ng tao ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. Kasi alam niya, ang mundong ito, punong-puno ng relihiyon eh. Punong-puno po ng grupo. Pero ang gusto po ng Diyos, magkaroon ng personal na relasyon po sa Kanya. Kasi po, bakit? Tignan niyo po.
May dalawang klase kasi ng blessing eh. Yung unang klase ng blessing, yung common. Ito pong blessing na ito, para sa lahat. Halimbawa, kagaya po ng araw, sinisikatan tayo. Sinisikatan po ng araw, mabuti at masama. Ang sabi po ng Biblia, pinauulan niya sa lahat, mabuti at masama. Ang tawag doon common. Blessing. Binibigay po yun ng Diyos para sa lahat. May tinatawag namang special blessing. Ito pong special blessing, nakukuha ito ng mga taong may intimacy sa Kanya. Halimbawa, dito sa lupa, kapag ka may dikit ka, nakadikit ka sa mga ma-influensyang tao, mga bilyonaryo, di ba? Iba ang tingin sa iyo, iba yung ibinibigay sa iyo, kaysa pangkarniwang hindi niya kakilalang lubos. Kaya nga ang biyaya, kung dito sa lupa, nagbibigay ng biyaya yung mga taong malapit sa atin, ay di lalo na po sa Diyos. Kapag close po tayo sa Diyos, special ang blessing mo. May pabor po sa inyo. At dito po sa aklat po ng atin pong gamitin ang buhay po ni Joseph. Kilala niyo po ba si Joseph? Kilala niyo po yan, sigurado. Malimit ko na po yung naituturo dito. At alam natin, ang salita ng Diyos ay laging may sariwang kapahayagan. Pag ninanamnam mo ang salita ng Diyos, binubulay-bulay mo, may mga press revelation. Sabi po rito sa Genesis 39, verse 2 hanggang 3, ang sabi po rito, sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Putipar ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Yung keyword dito, pinatnubayan ni Yahweh. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose doon sa kanyang amo. Ibig sabihin si Jose ay close sa Diyos. Pinapatnubayan siya eh. Sabi rito, anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Siyempre, pagka close ka sa Diyos, ano bang gawin mo? Magtatagumpay ka. Amen? Napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Napansin ng kanyang amo na, kasi yung si Potiphar, pinagpala ng Diyos. Yung amo niya dahil kay Jose. Napansin niya ito. At kahit dito sa mundong ito, napapansin din po yan ng tao. Amen? Kung ikaw ay pinapatnubayan ng Diyos, kahit hindi ka magsalita, sila mismo ang magsasabi na sa Diyos ka. May impact ka. Amen? Ang biyaya naman, hindi laan naman yung sa pera eh. Amen? Ako niyo po ba? May maayos ka relasyon sa kapwa. Blessing po yan. Amen? At alam naman niyo, di ba, ito yung istorya ni Joseph. Ay, alam naman natin to. Di ba, siya ay kinainggitan. Sila po'y 12 magkakapatid. Kinainggitan siya mismo ng kanyang mga kapatid sa laman. Papatayin pa. Pero buti na lang, ibinenta na lang siya. Inihulog pa siya sa balon. At ito po si Jose, pinalabas ng mga kapatid niya, pinalabas sa kanyang tatay na si Jacob na, patay na po ang anak niyong paborito. At ito po ay nabili. At ang nakabili po rito, siyempre, una po Ismaelita, tapos ibinenta ng mga Ismaelita dito kay Potiphar. At si Joseph ay naglingkod ng may katapatan. At ang daladalalaan po ni Joseph ay walang iba kundi relasyon sa Diyos. Sabi mo siya katabi, relasyon sa Diyos. Napakahalaga po niyan. Ano po? At kahapon po, ako po ay nagkasal sa Bulacan. Ayan yung diniinan ko. Napakahalaga ng, kasi yung relasyon, siyempre, sa mag-asawa, ganon din po ang Diyos sa Diyos. Amen? Yung intimacy. Nakuha niyo po. Dito po sa Hebreo 4:16, sabi rito, Hebreo 4:16, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. No, wag daw tayong mag-atubiling lumapit po sa Diyos. Kahit ito po ay paulit-ulit yung narinig sa akin, isisiksik ko pa rin yan.
na laging gawin nating puhunan ng mga tuhod natin. Kasi talaga sa panalangin lang. Marami ngayon talaga, spiritual warfare. Ano po? At hindi ka maaari ngayon paisi-isi ka lang. Hindi ka maaari ngayon na hindi ka seryoso. Hindi ka pwede ngayon pabanjing-banjing lang. Kasi aatake po ang kaaway pag hindi ka nagbabantay. Amen? Kaya salamat. Dito po ay lagi pong presence of mind, laging konektado sa Diyos. Napakalaga po niyan. Ano ho? At alam po natin na yung intimacy, yung pakikipagrelasyon, iba nangangailangan po yan ng it takes time. Ano ho? Maglalaan ka ng panahon. Sabi ko sa inyo, kahit sa asawa, kahit sa ating mga anak, kailangan may panahon ka. Sabi mo sa iyong katabi, kailangan may panahon ka. Amen? Sa ating kapwa. Kasi pagka gusto mong mag-create ng relasyon sa kapwa mo, maglalagay ka ng panahon. Bakit? Halimbawa, sina Harris di ba? Magbigay lang yan sa atin ng panahon na 1 minuto. Akala natin, tagumpay na tayo. Di ba? May picture-picture pa. Masaya na tayo. Pumunta lang dito yung kilalang tao, 30 segundo lang, masaya ka na. Nakakatabi mo lang. Ang Diyos pa. Kaya dapat tayo po ay mispahalagahan natin, magkaroon tayo ng panahon sa Panginoon. Hello? Para magkaroon tayo ng impact. Kasi po, yun din yung didisiplina sa atin At lagi pong isinisiksik yan sa atin ng Panginoong Jesus. Ang sabi niya po ay, magpuyat kayo at manalangin. Di ba? 1 Thessalonians 5:17, maging matyaga kayo sa pananalangin. Kasi po, ang binubuo palagi dito, yung pagiging close nyo. At kapag na-close kayo ng Diyos, may special blessing. Ano ho? Ang blessing, yung special blessing, ibinibigay lang yan ng mga taong close sa iyo. Ano ho? Hindi ka magbibigay ng mahahalagang bagay na mga importante pag hindi mo close sa iyong tao. Nakuha niyo po ba? Di ba, pagka close na close sa atin ng tao, kahit ano, ibibigay mo. Kasi, alam mo, mahalaga siya Sabi mo siyang katabi, mahalaga siya. Ganon din. Pagka nakita po natin ng Diyos, pag napakilos natin ang puso ng Diyos, ibibigay niya sa atin yung hinihiling natin. So, yan po yung intimacy. It takes time. It takes talk. Ibig sabihin, relationship requires communication. Kaya nga kahapon ako yung nagkasal, napakahalaga. Ang itinuro ko po kasi doon ay sa isang pamilya, sa isang tahanan, yung pangkaraniwan na tahanan, di ba may 4 na dingding yan? Tapos may bubong. Yung una po doon, para maging strong yung family, unang-una yung dingding ng commitment. Ano ho? Walls of commitment. Dingding ng pagtatalaga. Ano po? Kaya nga, di ba, pagka ikinakasal, yung cord, nakatali ka na. At kapag nakatali ka, kahit ka mapalingon, nakatali ka. Hindi ka makakawala. Nakuha niyo po ba? Kaya nga yung dingding ng pagtatalaga. Wall of commitment. Yung pangalawa, ito, papasok tayo dito. Yung tinatawag na walls of communication. Amen? Kailangan nag-uusap. Ano ho? Para matatag ang ugnayan. Nakuha po natin? Napakahalaga po ng 4 na dingding niya sa tahanan. Ituturo ko sa inyo kasi may mga pamilya tayo. At syempre sa mag-asawa, lalo pong titibay ang pagsasama nyo. Amen? Yung syempre kasama yung walls of forgiveness. Dingding ng pagpapatawad. Napakahalaga niyan. Kasi kahit matagal na po kayong nagsasama ng asawa mo, ay may mga kahinaan pa rin yan na matutuklasan ka. Pero kaya nga pagka ikinakasal,
napakahalaga ng yung words of forgiveness. Kasi hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Nakuha niyo po? Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, sabi po ni Pedro sa Panginoong Jesus, Panginoon, makailang ko po bang patatawarin ang taong paulit-ulit na nakakasala sa akin? Makapito po ba? Sabi ng Panginoong Jesus, hindi. 77. Ganyan po ang Panginoon. Pero hindi natin winawala ang disiplina. Kasi may mga tao naman na pag hindi mo dinisiplina, sinasamantala. Marami pong ganyan, mapagsamantalang tao. Diba? Yung mga tao po na nabubuhay lamang na siyempre, walang ugnayan sa Diyos. Wala po yung patnubay ng Banal na Espiritu. Wala pong naririnig yan. Hindi niya na-identify, hindi niya nare-recognize yung tama at mali. Pero yung mga naririto, yung nakikinig, alam nila ang tama at mali. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, it takes talk. Mahalaga po yung pag-uusap. At ikaw na pinapatnubayan ng Espiritu, Galatia chapter 6, di ba sabi doon verse 1 and 2, kayo mga pinapatnubayan ng Espiritu, ang magtuwid doon sa mga nahuhulog sa pagkakasala. Amen? Nakuha niyo po ba? Pero kaiingat ka. Baka mag-iingat ka rin dahil baka ikaw naman ang matukso sa kasalanan. Kuha po natin. So, kaya napakahalaga ng gabay ng Banal na Espiritu. Sabi mo sa iyong katabi, gabay ng Banal na Espiritu. Yan po yung magtuturo sa atin. Ano? So, it takes trust. Ano ho? Time, talk, trust. Para lumago ang ating intimacy. Siyempre, kailangan mo rin ng tiwala. Kasi pagka ang tiwala na wala na. Magiging paranoid ka. Yung bang kahit anong gawin ng tao, wala ka ng tiwala. Ngayon, ang makagagawa lang nito, mga anak ng Diyos. Amen? Mahalaga po kasi, siyempre, sa kapwa natin yung tiwala. Pagtiwalaan mo siya, disiplinahin mo, pero pagtiwalaan mo. Kung nakikita mo nagbabago, di bigyan mo ng pagkakataon. Pero kung walang pagbabago, amen? Ikaw na gumawa ng paraan. Binigyan naman tayo ng Diyos ng wisdom. Kasi po, alam natin na kaya nga ang kailangan ng tao, intimacy. Na-discovery ko, nasuri ko sa pag-aaral ko sa buhay. Kapag ka ang nawala na sa tao yung intimacy, relasyon sa Diyos, makagagawa ka ng mga bagay na lisya sa kalooban ng Diyos. Ang magiging kagalakan mo, magiging kasiyahan mo mundo. Pero yung pong nagtitiwala sa Diyos, kahit may pagsubok, ang pagsubok po hindi aalisin. Tandaan niyo po, ang pagsubok ay lagi nandyan. Kagaya ni Joseph, ang dami niyang pagsubok, oh. Papatayin siya ng mga kapatid niya. Ibinenta, inihulog sa balon. Pero ang maganda kay Joseph, hindi nagiba, hindi na itumba yung relasyon niya sa Diyos. Na natili siyang tapat. Hindi siya nagreklamo, hindi siya naghigante. Saan man siya mapunta, pinapatnubayan siya ng Diyos. Bakit? May intimacy siya sa Diyos. Doon po sa ating binasa. Di ba? Napansin pa ng kanyang amo, pinagpala ako dahil sa taong ito. Dahil si Joseph ay may oras sa Diyos, talagang si Joseph, wala pang cell group po noon. Noong panahon ni Joseph, wala mga cell group pa noon. Nag-iisa siya. Pero matatag siya, matibay siya, malakas siya. Kasi kasama niya ang Diyos. Ngayon, may core group na tayo, may mga cell group na. May mga nagpapayo na sa atin. Kaya dapat i-grab natin yan. Huwag nating sayangin ang panahong ipinagkaloob po sa atin ng Diyos. Sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 27, huwag natin bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Basahin niyo po yon. Ephesians 4:27, huwag mo bigyan ng pagkakataon. Kahit puwang man lamang, kung sa sundalo ba, kahit ikaw ay nagtagumpay ngayon, kailangan sigurado may atake sa iyo ngayon. Tagumpay ka kahapon,
Ngayon ka magbantay. Para si Elias, napatumba po ni Elias yung mga propeta ni Jezebel. Natalo niya yon. Tagumpay. Kinabukasan. Pagkatapos ng tagumpay, gusto na niya magpakamatay. Amen? Kaya dumadating po sa tao yung depression. Binantala lang si Elias ng isang babae. Sabi po sa kanya ni Jezebel, bukas din, ganitong oras, patay ka na. Kasi sa ibang salita, bukas alas 3 ng hapon, nakaburol ka na. Natakot po si Elias. Sabi niya, Lord, kunin mo na ako. Kaya dapat, ang palaksin natin ay yung intimacy natin sa Diyos. Kagaya po ni Joseph, hindi po siya natigatig. Kahit siya ay inapi, tuloy pa rin. Sabi mo sa katabi, tuloy ang buhay. Sa Diyos ka magsumbong. Bibigyan ka ng revelation, bibigyan ka ng instruction. Magpapadala ang Diyos sa mga destiny helper. Magpapadala ang Diyos sa mga man of God para sa decision mo maging tama. Amen? Actually, ngayon, maging sensitive ka lang sa Banal na Espiritu, pati po nasa live stream dito. Habang nakikinig ka, may naglalaro sa puso't isip mo. Nangungusap sa ang Diyos ngayon po umaga. At makakabuo ka ng isang pagpapasya na malinaw, mapayapa, at matatag. Kagaya po ni Joseph. Iba po ang pamamaraan ng mundo. Huwag po tayong sasabay sa mundo. Tandaan niyo po, ang pamamaraan po ng mundo ay pamamaraan po ni Satanas. Ang pamamaraan ng mundo, pumatay, magnakaw, magwasak. Huwag tayong sasabay sa mundo. Kaya nga sabi ni Paul, Roma chapter 12, verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Iba po ang pag-iisip ng mundo kaysa pag-iisip ng mga anak ng Diyos. Ang mundo pumapatay, pero si Jesus bumubuhay. Ang mundo nagwawasak, pero si Jesus nagbubuo. Ang mundo nagnanakaw, pero si Jesus nagbibigay. At alam natin na kay Jesus tayo. Konektado po tayo kay Jesus. At ang ginagawa, ang ating iniidolo, sinusundan, yung buhay po ni Jesus. Kahit napi ka, kagaya ni Joseph, hayaan mo lang. Ang Diyos ang magtataas sa iyo. May season of lifting. May season of promotion. Kapag gusto ka ng Diyos itaas, iangat, hahanapin ka noon. Basta maging matapat ka lang. Pag may pagsubok ka, wag mong gagamitin na, ay, may pagsubok naman ako, kailangan kahit anong gawin ko na rin, mamuhay na rin ako makamundo. Magtalamak na rin ako sa kasalanan kasi hindi ko na kaya. Ay, hindi mo maranasan yung tinatawag na season of promotion, season of lifting. Ito si Joseph kasi, naging tapat eh. Ano po? Dahil matatag po ang intimacy niya sa Diyos. At number 1, alam niyo po, kapag malalim ang intimacy mo sa Panginoon, pakinggan niyo po ito, papasok po tayo sa number 2. Kapag malalim ang relasyon mo sa Diyos, close ka sa Diyos, number 2, magkakaroon ka ng integrity. Sabihin mo sa iyong katabi, integrity. Yan po yung number 2. Ang integrity ay nakukuha sa intimacy. Ano po? Tignan niyo po, si Joseph. Dito po sa Genesis 39, verse 8 to 9. Ito po itagpo, na pinagpala ng Diyos, yung amo niyang lalaki, si Potiphar, ay may gagamitin ng dyablo. Kasi ang target ng demonyo, yung magandang ugnayan mo sa Diyos, dahil marami kang pabor sa Diyos, target ng dyablo yan. Kasi, pag ikaw ay malalim ang relasyon sa Diyos, may integrity ka, wawasakin niya ng dyablo para masira ang connection mo sa tao. Masira ang ugnayan mo sa tao. Nakuha niyo po? Ito yung tagpo. Genesis 39, verse 8 to 9. Tumanggi si Jose at ang sabi, panatag ang kalooban ng aking Panginoon, sapagkat ako'y narito, ginawa niya akong katiwala at ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa.
Hindi ko po magagawa ang ganyang kataksilan at pagkakasala yan sa Diyos. Siyempre, sobrang tindi ng impact ni Joseph eh. Napansin ng amo niya, ni Potiphar, pinagpala yung kabuhayan nila dahil kay Joseph, pinapatnubayan, ang ginamit ng dyablo, yung asawa po ng amo niya, asawa ni Potiphar. Siyempre, ito ay parang si PNP Chief Eleazar ito. Yung punong kawal ng paraon. Siyempre, di ba, yung mga general, magaganda asawa niyan. Amen? Kami po ni Engineer Bailo, napunta po kami dyan sa Krame, nakapasok po kami dyan sa White House. Nakakita namin yung mga asawa po ng mga general doon sa White House. Kagaganda. At ito pong tagpong ito, mismong asawa ni Potiphar ay nahuhumaling kay Joseph dahil si Joseph mabait. Nakita niya, pinapatubayan ng Diyos. Sabi po, pag binasa niyo po yan, hindi ko po itinay. Araw-araw, sabi po ng Biblia, araw-araw tinutokso po si Joseph. Inaalok na sipingan po siya. Pero si Joseph may integridad. Sabi mo sa iyong katabi, may integridad si Joseph. Araw-araw po, basahin niyo, araw-araw, nagsusumamo. Hindi po pinagbigyan ni Joseph. Sabi niya dito sa huli, hindi ko po magagawa ang ganyan. Malaking kataksilan po yan at pagkakasala sa Diyos. Di ba integrity yon? Nakuha niyo po? Integrity po yon. May nakakakita man o wala. Makinig po kayo. Nakikita po tayo ng Diyos. Mga magulang, mga kapatid, may CCTV sa itaas. Walang maililihim po sa Panginoon. Tandaan niyo po yan. Gusto ko pong basahin ito para mabigyan po natin yung verse na walang maililihim sa Diyos. Dito po sa Kawikaan, chapter 10, verse 9. Nakalagay po yan dyan, nakatype. Paki-forward pa po. Yan. Tayo niyo po rito. Kawikaan 10:9. Take note nyo po ito. Sabi po rito, ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ito po ay babala po sa atin. Kabataan ka man, magulang. Kung may ginagawa ka, pati po nasa live stream, na matagal mo na itinatago, hindi natin may tatago sa Diyos yan. Pasasabugin po yan ng Diyos isang araw. Para maitama tayo at maituwid tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Hindi nangangahulugang hindi tayo mahal ng Diyos. Lahat ng itinuwid ng Diyos, may pagbabasag po yan. I-expose ka ng Diyos para makita mo. Hindi na ang buhay ay seryoso. Ang nais po ng Diyos sa atin ay mamuhay ng tapat. Kaya kahit simpleng tao ka lang, basta tapat ka sa Diyos, tapat ka sa kapwa mo, wala kang itinatago, paghaharian ka ng kapayapaan. Kasi alam naman natin sa panahong ito, high-tech na tayo, social media. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga kabataan, isang pindot mo lang sa YouTube, kahit po sa mga magulang, makakakita na dyan ng malalaswang panoorin. Tandaan po natin na ito po si Joseph. Diba? Kaya mali naman po yung kasabihan na manok na yung lumalapit sa palay eh. Di kailangan tukain mo. Mali po yun. Kasabihan po kasi ng unbeliever po yun. Kasabihan po yun ng unbeliever. Manok na ang lumalapit sa palay. Sa ating Kristiyano, ay wag mong bigyan ng, kaya nga sabi sa Hebreo 4:27, wag mong bigyan ng pagkakataon ng demonyo, di ba? Mali din po yung kanta ni Eva Eugenio na tukso layuan mo ako. Hindi po lalayo ang tukso. Kasi sabi ng 1 Peter 5:8, ang liyong ay parang, ang diablo ay parang liyong umaatong, lumahanap na masisila. Kailangan ikaw ang tumakbo, ikaw ang lumayo. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ang lalayo. Amen?
Nakuha niyo po natin? Warfare po tayo, ano ho? Nagtuturo tayo ng katotohanan dahil ang katotohanan po ang magpapalaya po sa atin. At kapag may nais baguhin sa atin, talaga minsan masakit. Pero kailangan may marinig ka. Napakahirap po na ang mariniglaan ninyo ay yung tataba ang puso nyo, ay yung masisiyahan lang kayo, pero hindi po nababago. Iba na yung narinig mo ang katotohanan at yan po ang magbabago sa buhay natin. Nakuha po natin? Ito po tandaan niyo po, ito si Joseph. Pwede naman siya mag-take advantage eh. Wala yung amo niyang lalaki. Pwede siya mag-take advantage. Pwede niyang kwartahan yung amo niyang babae. Diba? Diba sa mga unbeliever, ganon. Jackpot ako dito. Pero tandaan niyo po, walang nagtagumpay na bunga po ng kasalanan. Sabi sa Kawikaan, ang yaman na galing sa masama ay may kasamang kabalisaan. Ngunit ang yamang pinaghirapan ay may katumbas na kapayapaan. Seryoso na naman tayo, ano ho? Wala po tayong magagawa. Pasalamat tayo sa Diyos dahil ginagabayan po tayo ng banal na Espiritu. Hindi lamang tayo, pati po sa live stream, buong mundo. Ganda sana nga, marinig po ng 7 billion tao sa buong mundo. Kasi lahat po nakikibaka. Lahat ng tao may tukso. Lahat ng tao ay may kalaban. Kaya nga digmaan eh. Kaya magpakalakas ka. Kaya nga lagi sabi ni Pablo, magpakalakas ka, magpakatatag ka. Huwag kang matitinag. Amen? Lagi ka nagbabantay. Amen? Ang mga warrior, lagi pong presence of mind dyan. Talagang babad po tayo sa presence si Lord. Wala na mapupuntahan tayo. Si Joseph hindi po nag-take advantage. Pwede niyang gawin yon. Balik po tayo doon sa slide. Dito po sa Kawikaan 22 verse 1. Tingnan niyo po, may makukuha kayo dito. Kayo nasa live stream, nasa ibang bansa naririto. Sabi po rito, Kawikaan 22 verse 1. Sabi po rito, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. No, ulitin ko. Kawikaan 22 verse 1, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Kaya mahalaga ang integrity. Nakuha po natin? Kahit simple lang ang buhay mo, napapangalagaan mo yung relasyon mo sa Diyos, wala kang sinasagasaan tao, wala kang inaargabyadong tao, wala kang winawasak na pamilya, walang naapektuhan tao sa iyo, at tumutulong ka pa, umaabot ka pa, umuunawa ka pa. Malaking kayamanan po yan. Ang tinutukoy ditong mas mabuting piliin ang malinis sa pangalan po ni Jesus yan. Kapag may pangalan tayo ni Jesus, nakamarka, nakatatak sa ating buhay, magkakaroon po tayo ng impact sa community. Amen? So, isang beses lang ang dadaan ng buhay natin dito sa mundong ito. Huwag na tayong padaya sa kaaway. Magseryoso na po tayo. No. Pastor Ika, kada Sunday, review. Amen? Sermon. Pero sa totoo, ang Diyos po ang nagpapala sa atin. Ako naman po, nagpapabago din. Kami po ni Ma'am, bilang pastor po dito, at ito'y turo din ng mentor ko. Unang-una, Lord, ilayo niyo kami sa pagkakasala sa immorality. Number 1. Pangalawa, ilayo mo kami sa pagkakasala sa pera. Pangatlo, ilayo mo kami sa pagkakasala sa pride. At siyempre, ilayo mo kami sa pagkakasala sa maling katuruan. Kaya nga po, kagaya ni Joseph,
Wala siyang ginawang masama. Binaligtad pa ng babae kasi hindi po pinagbigyan niya yung babae. Eh, siyempre, masama po yung loob ng babae. Siguro sabi ng babae, ibang klaseng taong ito ah. Palay na lumalapit sa manok eh. Hindi pa tinuka. Eh, may pinapangalagaan niya si Joseph eh, integrity eh. Alam niya, nakatingin ang Diyos eh. At siyempre, ang nagpapalakas sa kanya, yung intimacy niya sa Diyos. Amen? Ano ang binagsakan ni Joseph? Dahil sa sama ng loob ng babae, binaligtad po ng babae yung pangyayari. Dumating po yung asawa, yung general, yung chief ng militar. Yung dinala mong tao dito, gusto kong pagsamantalahan. Kasi alam niyo po ba istorya noon? Isang araw, wala pong mga utusan. Sabihin, walang tao doon sa mansion o sa palasyo. Wala pong nakakakita. Eh, si Joseph po ay nakatapis lang ng tuwalya. Ano ho? Sabi po ng Biblia ay balabal eh. Ay, sa amin sa Batangas po, tuwalya ang tawag doon. Ngayon, para bang, siguro sabi ng babae, pagkakataon ko na ito, hinalbot po niya yung tuwalya. Tinakbo po ng babae. Si Joseph po ay nagtatakbo. Kaya hindi po masamang tumakbo. Sabi mo sa iyong katabi, hindi masamang tumakbo. Basta naingatan mo yung integrity mo. Kaya sabi mo sa iyong katabi, tatakbo ka ha. Amen. Totoo po yan. Marami nang nawasak na pamilya. Alam niyo po sa Amerika, ayon po doon sa isa kong source, sa survey, sa 100 nag-aasawa sa Amerika, 52 po ang naghihiwalay. Dahil nga po sa mga ganyang bagay. Pero sa mga anak ng Diyos, si Jesus nagbubuo. Amen? At walang kapangyarihan ng demonyo sa mga anak ng Diyos. Kasi alam natin po ang salita po ng Diyos. Palakpak po sa Panginoon. Nahalbot po nung amo niyang babae yung tuwalya. Sa kabila po ng pangyayaring iyon, binaligtad pa po ang pangyayari. Binagsakan po ni Joseph pulungan. Tuusin mo, umuwiwas ka na sa tukso. Naging matapat ka, may integrity ka. Kulungan pa ang binagsakan mo. May nakaranas po ba rito? Wala naman dito na naging tapat na nakulong eh. Si Joseph tapat, nabagsakan, kulungan. Pero ang maganda doon, hindi po siya iniwan ng Diyos. Nung siya po'y nasa kulungan, natuwa din uli yung ayan po. Amen. Praise God. Palakpak muna po sa Panginoon. Amen. Maganda po ang kwento, no ho? Ayan, kaya po, praise God, purihin po ang Diyos. At siya po ay tuloy ang patnubay po ng Diyos kay Joseph. Naging warden pa siya sa kulungan. At hindi na po siya pinapakailman ng warden dahil nahahandle po ni Joseph. Sa kumba, naging mayor si Joseph sa kulungan. Ang dami niya natutulungan doon. At sa kanya ang Diyos eh. Pero wala kayong mababasa sa Bible na nagreklamo po si Joseph sa nangyari sa kanya. Hindi siya nag-complain, hindi siya nakipag-away, hindi siya nag-rally, hindi siya nagpunta sa EDSA, wala siyang, basta siya ay tinanggap na laan niya, makulong. Basta ang alam niya, sabi niya, Lord, may close naman tayo eh. Alam mo nangyayari sa buhay ko. Yun lang, si Joseph, ganun lang. Bahala ka na po sa akin. Kahit anong pinagagawa sa kanya ng kanyang kapwa. Eh ngayon, papasok po tayo sa pangatlo. Dahil ang una, may intimacy si Joseph, nagkaroon po siya ng integrity. Malakas siya eh. Kasi pagka close ka sa Diyos, bibigyan ka ng lakas eh. Para ma-overcome mo. Nagiging overcomer tayo pagka tayo'y laging kausap natin ng Diyos. Ngayon, nagkaroon siya ng integrity. Pag may integrity ka, papasok po tayo dun sa pangatlo. Pangatlong ay, magkakaroon ka ng influence
Sabihin mo sa'yo, influence. Ito po ninyo. Ito na. Dito po sa Genesis 41 verse 39 to 40. So, alam natin na istorya nito. Ano ho? Meron kasi nagtatrabaho sa palasyo na nakulong din. At na naginip. Nabalisa po yung dalawa. Yung isa, yung tagapagpainom, cup-bearer ng tubig. Yun namang isa, panadero. Ngayon, napare sila na naginip. Sabi po ni Joseph doon sa cup-bearer, yung tagapagpainom ng tubig, 3 days, lalaya ka na. Mababalik ka sa tungkulin, sa palasyo. Pag nandoon ko na, pakibulong mo naman ang pangalan ko. Tapos yung isa, sabi ng panaginip po, 3 days, bibitayin ka, mamamatay ka. Nangyari po. Ngayon, nung nakabalik na po yung ito pong cup-bearer, ang nanaginip naman nung panahon ngayon yung paraon. Di ba? Alam naman yung istorya nito eh. Sinasariwa ko lang. Nanaginip siya ng yung mismong hari. Parang si Duterte na nanaginip. Parang ganon. So, nanaginip po yung paraon na nanaginip siya ng 7 matatabang baka, kinain ng 7 payat na baka. Tapos sa tulog uli, nanaginip uli. Yung mga uhay naman ng palay, 7 din na matataba. Kinain din ng 7 payat na uhay. Nababalisa. Pinatawag na po ng hari ng paraon yung mga magician, mga albularyo, mga manghuhula, mga magagaling sa palasyo, ay wala po makapagpanaginip. Naalala po ngayon, nung nakalaya na nabalik sa tungkulin, may kakausa ako sa kulungan, Joseph ang pangalan, na-interpret niya yung panaginip ko na nasabi niya, nangyari, nabalik ako sa tungkulin. Kaya sasabihin ko ito sa mahal na hari, Sir, may kilala po ako, makakapagpaliwanag po ng inyong panaginip kasi na-interpret po niyo yung nangyari po sa buhay ko eh. Ayun, to make the long story short, ipinatawag po si Joseph ng hari ng paraon. Sabi po ng paraon kay Joseph, ito, kinuwento niya yung panaginip niya, kaya mo ba itong ipaliwanag? Ang sabi po ni Joseph, hindi po ako magpapaliwanag, si Lord. Kaya wag po nating aangkinin yung kaluwalhatian ng Diyos. Sabi ni Joseph, si Lord po ang magpapaliwanag niyan. At ano po nangyari? Sabi ni Joseph, yung 7 matatabang baka, dadaan ng 7 taong kasaganaan. Pagkatapos ng 7 taong kasaganaan, 7 taon naman tagutom. Isa lamang po ang ibig sabihin ng 7 uhay at 7 matatabang baka. Kaya mahal na hari, pag ito pong 7 taong ito nakasaganaan, ipunin po natin yung mga pagkain. Mag-iipon po tayo. Para po pagdating po na tagutom, may mabibilhan ng tao. So, ito na po yun. Ito po yung pangatlo. Sabi po rito, kaya't sinabi ng paraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito. Kaya wala nang hihigit pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapasa iyo. To make the long story short, na-promote po si Joseph. Diba? Alam naman natin istorya nito. Na-promote. Ngayon, natutulog sa kulungan. Bukas sa palasyo na. Kaya nga may season of promotion. May season of lifting. Pero ang daming pinagdaanan ni Joseph. Tusin mo, nawalay siya sa magulang niya, mga kapatid niya, 17 years old. Ibig sabihin, 13 taon. Kasi nung i-appoint si Joseph na governor, 30 years old po siya. 13 taon. Walang text, walang balita. Akala ng tatay niya, patay na siya. Ngayon, governor na siya. Nagtagutom po. Nagtagutom po yung maraming bansa. At walang mabibilhan, kundi sa lugar lamang ni Joseph. At siya po yung namamahala noon. So bakit ba, ang tanong nyo, bakit influence yung pangatlo? Na-influensyahan po niya ang hari. Na-influensyahan niya yung mga taga-palasyo. Tusin mo, dahil doon sa gift, doon sa spiritual gifts, sa talent na ibinigay kay Joseph, nakuha niya ang kalooban ng hari.
Nawin niya ang puso ng mga kilalang tao. Nagkaroon siya ng impact. Nagkaroon siya ng impluwensya. Kasi siya nakagawa eh. Siya ang nakasolusyon sa problema ng hari eh. Ang malaking problema po ng hari, nasolusyonan ng isang pangkaraniwang tao. Pinaromote siya. At ngayon, dahil siya po'y may impluwensya na, nagtagutom, yung mga kapatid niyang papatay sa kanya. Amen? Naghulog sa kanya sa balon. Walang pupuntahan kundi sa lugar ni Joseph. Amen? Nakikita niyo po. Kaya kung may umaapi sa iyo, kaya kung merong nag-aargabyado sa iyo, magpalamang ka na. Huwag kang sumabay sa mundo. Amen? Kung may nag-aargabyado sa iyo, hayaan mo lang. Hindi ka talo. Sabi mo sa katabi, hindi ka talo. Mahirap po kasi sa atin, sinasabayan natin ang mundo. Wala po sa inyo nanalo, parehas po kayong talo. Gawin mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag kang sumabay sa pamamaraan ng mundo. At kung alam mo yung mabuti, si Joseph ba naghigante? Hindi. Sige, okay lang. Papatayin niyo ako, binenta niyo ako. Diretso lang siya. Lord, bahala na po kayo sa mga kapatid ko. Bahala na po kayo sa kanila. Hindi ko sila kaya. Sa kanila na yon. Amen? Yung gusto nilang kunin sa akin, buhay, kanila na yon. Basta ako, okay lang ako kahit ako'y nag-iisa. Amen? Tuusin niyo po ba, wala pa ako nabalitaan na yung mga taong sumabay sa gawa ng mundo, wala pong nanalo. Parehas talo. Pero kung ikaw ay sumusunod sa sinasabi ng salita ng Diyos, naturo ko na po ito nung linggo di ba? Iba yung nagpapakumbaba, Mateo 5:9. Mapalad ang gumagawa ng daan sa pagkakasundo, tatawagin kang anak ng Diyos. Kasi po ang pag-ibig, tandaan nyo, 1 Peter 4:8, ang pag-ibig. Kung talaga may pag-ibig ka ng Panginoon, 1 Peter 4:8, ang pag-ibig ay pumapawi ng maraming kasalanan. Para ma-restore mo ang isang relasyon, para mapangalagaan natin ang ating relasyon sa Diyos, sa ating kapwa, gawin natin ito. Kung gusto mong mawasak ang relasyon, nasa sayo din. Kaya nga una, para magkaroon ka ng impact, kailangan may intimacy ka sa Diyos. Kasi pag maayos sa relasyon mo sa Diyos, magiging maayos sa relasyon sa kapwa. Magkakaroon ka pa ng integrity, kagaya ni Joseph. At pagka may integrity ka, may impluwensya ka. Dumating ang pagkakataon na yung mga kapatid niya, bibili. Nalaman nila na si Joseph, yung bibilhan nila, governor na, nagtaka sila. Natakot sila, baka ikulong sila ni Joseph. Pero dahil nga si Joseph ay may pag-ibig, kasi po, ang bunga po ng Banal na Espiritu ay pag-ibig. Amen? Kahinahunan, kabutihan, kabaitan, kapayapaan. Amen? Hinayaan lang niya. Tingnan niyo po, may babasahin po ako, dito tayo magtatapos. Last verse ito. Instead na maghiganti si Joseph, may opportunity si Joseph na pwede niyang ipapatay ang yung mga umapi sa kanya. Pwede niyang ipatumba. Inapi siya Kung dadaanin sa batas sa mundo, yung batas ng gobyerno, panalo si Joseph. Pero ito, ang tugon ni Joseph. Natakot po yung mga kapatid niya Tuusin niyo, kapatid niyo ito sa laman. Kaya ang demonyo, wala pong pinipili. Kapatid mo sa laman niya, kamag-anak yan. Pag gustong wasakit, sirain ng demonyo, gagawa siya ng paraan. Pero dapat ikaw, tayo, nakakarinig sa revelation ng Diyos. At lagi tayo sa pagbubuo. Para magkaroon tayo ng impact. Wala naman talo dyan Pagka nasira ang ugnayan natin sa kapwa, lalo na hindi po mag-iiba, ang unang pupula dyan, mga unbeliever. Ang una dyan magsasabi,
ay mga hindi mananampalataya ng Diyos. Ganun ba ang born again? Kaya walang nanalo. Ang mananalo, kagaya po ni Joseph. Tuusin nyo, yung papatay sa kanya, yung naghulog sa balon, nagbenta sa kanya, kaharap niya na. Alam niya, kapatid niya, alam niya ito yung mga kriminal ba? Alam niya ito, mga may kagagawa kung bakit ako'y 13 taong hindi ko nakita ang tatay ko. Natakot po sila. Ito po yung sabi niya, last verse. Genesis chapter 45, verse 5. Sabi po rito, Genesis 45, verse 5. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili. Sa ginawa ninyo sa akin, ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Hindi niya ikinondem ang mga kapatid niya. Yung nanakit sa kanya, gumawa ng masama. Bagkos siya pa ang nag-comfort. Sabi niya, huwag niyong sisihin na inyong sarili. Ang lahat ng ito ay inalaw ng Diyos para mailigtas ko ang buhay niyo at na maraming tao. Di ba? Kung wala ang Espiritu ng Diyos kay Joseph, patay tumba lahat yun. Governor siya. Di utusan lang niya yung isang grupo ng militar doon. Sige, itumba ng lahat yan. Walang ititira. Di ba? Ganyan sa mundo Ubusin lahat yan. Mga yan ang sagabal sa buhay ko. Hindi Sabi ni Joseph inabot pa niya Inunawa niya. Kinuha pa niya mga kapatid niya. Binigyan niya ng hanap buhay. Kinuha niya pati tatay niya. Na-preserve niya ang kanyang pamilya. Nung sabi ni Joseph, huwag niyo sisihan ang sarili niyo, 2 taon pa lamang ang tagutom, may 5 taon pa na tagutom. Dito na kayo sa akin, dito na kayo tumira, kunin niyo si tatay. Huwag niyo nang sisihin ang inyong sarili. Hindi ko kayo gagalawin, mahal ko kayo. Diba? Ayun ang tunay na anak ng Diyos. Sana po, patunayan natin na Kristiyano po tayo. Huwag tayong sumabay sa mundo. Gawin po natin ang tama. At si Jesus ginawa po sa atin yan. Tandaan nyo, tayo po, iba-iba po yung ating pinagdaanan sa buhay. Lahat tayo may mga karanasan, pinagdaanan. Lalo na po ako. Pero hindi tayo sinumbatan ng Diyos. Tandaan nyo po, walang isa man sa atin ang sinumbatan ng Diyos. Lowe, makasalanan ka. Ang dami mong ginawa, kailangan parusahan kita. Walang sinabi ang Panginoon Jesus. Isa man sa atin dito, maging yung mga nakikinig. Ano man ang pinagdaanan mo, ano mang kasalanan mo, tandaan mo, hindi ka ikinondem ni Jesus. Ang sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Amen? Inabot ni Jesus. Kaya sa mundong ito, wala po tayo may pagmamalaki. Patatagin po natin ang relasyon natin sa Diyos. Kagaya ni Jesus, iba po yung umaabot, iba po yung umuunawa. Kasi pag-ibig po yun Kasi ang kahulugan po ng pag-ibig, pag binasa niyo po sa Biblia, 1 Corinthians 13:7, ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiis hanggang wakas. Pag mo nang isiping na argabyado ka, bahala na ang Diyos. Kasi ang buhay naman ng Diyos, kahit basta tama ka, alam ng Diyos yan Basta alam mo na malinis ang puso mo, hindi ka pa ipagtatanggol ka niya. Bakit? Ang sino ba nagbibigay ng buhay? Kung naapi ka, pwede naman kunin ng Diyos yung mga umaapi sa iyo. Magagawa ng Diyos ang lahat. Huwag mong ilalagay sa ating kamay ang paghihiganti. Sabi ng Diyos, kayo'y pinatawad ko, magpatawad din kayo. Yan ang sinasabi po ng Banal na Espiritu. Ngayon po umaga. Alagaan po natin ang relasyon natin sa Diyos. Kagaya po ni Joseph, inalagaan niya ang relasyon niya. Ang dami niyang sakripisyo, kahit tama siya.
Sa paningin ng tao, mali. Pero hinayalaan niya. Sa Diyos siya umasa na isang araw, magliliwanag din ang lahat. Mabubuo din ang lahat. Ano nangyari? Kasama niya yung mga mahal niya sa buhay. Lahat ng umaapi sa kanya. Naprotektahan niya yung relasyon niya sa kanyang pamilya. Naprotektahan niya ang relasyon niya sa kanyang mga kapatid. Eh kung siya'y sumabay, hindi niya natamo yung destiny niya. Hindi niya nakuha yung purpose ng Diyos. Siya pala magliligtas ng maraming buhay. Tuusin niyo ng tagutom. Nailigtas niya ang pamilya niya, maraming tao. Kaya tayo po, nagpapakumbab. Gayahin lang natin si Joseph. Gayahin natin ang Panginoong Jesus. Ganyan po ang buhay. Huwag niyong isiping nalamangan kayo, natalo kayo. Sa mga sumunod sa Diyos, walang natalo. Panalo po kayo. Tayo po ay tumayo. Salamat po, Panginoon, dahil magkakaroon po kami ng impact sa mundong ito kung may intimacy po kami sa inyo. Iba na po yung close sa inyo. Ang daming pagsubok po sa mundong ito, kagaya ni Joseph. Nung una, parang hindi malinaw sa kanya. Pero, 13 taon na nagtitiis siya. 13 taon, daladala niya. 13 taon na damadaman niya sa kanyang sarili yung mga pagsubok at problema. Pero dahil siya may intimacy sa inyo, close siya sa inyo, hindi siya sumuko. Mas mahalaga po yung relasyon niya sa kanya, yung relasyon niya sa inyo, kaysa mundong ito. Mas mahalaga po yung sinasabi niyo sa kanya kaysa sinasabi ng mundo. O Diyos, marami pong tinig sa mundong ito. Iba ang pamamaraan po ng mundo. Pero, ang ginawa po ni Joseph ay ang pamamaraan mo. Mahirap gawin. Pero yun ang tama. Ginawa niya magpakumbaba. Ginawa niyang umunawa. Ginawa niyang umabot. Mapangalagaan lang ang relasyon niya sa kanyang mga kapatid. Mapangalagaan lang niya ang relasyon niya sa kanyang kapwa. Lord, tulungan mo kami. Wala kaming mapapanghawakan sa mundong ito. Ang mga material na bagay, hanggang lupa lamang po ito. Ang mahalaga, Panginoon, ay yung puso namin na nagpapakumbaba po sa inyong harapan. Mahalaga po, mapapangalagaan po namin yung integrity. Para din naman yung mga tao na gumagawa po ng masama, mga tao na nagpe-persecute sa amin, ay mailapit din namin po sa inyo. Kagaya ni Joseph. Yung mga tao na umapi sa kanya, nadala niya, na-handle niya, na-preserve niya ang kanilang buhay nila, na-preserve nila ang kanilang buhay at maraming tao. Ganon din po kami, Ama. Salamat po, Ama, sa umaga pong ito. Thank you. Ito po 3 ito, gawin namin para magkaroon po kami ng impact sa mundong ito. Yung intimacy, integrity, at magkakaroon kami ng influence. Tulungan niyo po kami. Alam namin, minsan, pag nasa laman po kami, ang hirap po magdesisyon. Pag ang nananaig sa amin ay ang gawa ng laman, pangkaisipan ng tao, mundo, ang hirap magpasya.
Pero kung ang banal na Espiritu ang nagkokontrol po sa aming buhay, nadadala kami sa tama. Nadadala po kami sa kapayapaan. Nadadala kami sa kalooban niyo po, Panginoon. At salamat po, wala naman kaming batayan sa mundong ito, kundi ang inyo lamang pong salita. Salamat sa pagtuturo niyo po sa amin. Ang mahalaga, Panginoon, buhay pa kami. Marami ng tao, Panginoon, ang namatay. Marami na pong tao ang binawian ng buhay dahil po sa pandemya. Pero buhay kami. Pabor, opportunity na binigyan nyo kami ng buhay. Wala kami may pagmamalaki, Panginoon. Yung mga bagay ng mundong ito, minsan hindi po namin mabitawan. Pero yung buhay na ibinibigay nyo sa amin, 100 taon mahigit, hindi nyo kami pinabayaan. Mas mahalaga po sa amin ang buhay kaysa mga bagay lamang po ng pamundong ito. Turuan niyo po kami magpakumbaba, Panginoon. Turuan niyo po kami umunawa. Turuan niyo po kami magpatawad. Upang ang relasyon namin sa aming kapwa ay maingatan. At ang mga tao sa paligid po namin, sa mga tao po, sa mga taong konektado sa amin, nakakakilala sa amin, ay maniniwala. Totoo po ang aming Diyos. Hindi po namin ipaghihirap po Diyos ang kaunting halaga. Hindi naman kawalan kung kami magsakripisyo ng kaunting halaga kaysa mawasak po ang relasyon. Salamat po, Panginoon. Sabi po ng Panginoong Jesus, ang sino man magtakwil ng buhay dahil sa Kanya ay siya magkakaroon ng buhay. Salamat po, tulungan po kami, Ama, ng banal mong Espiritu na nagawin namin yung bagay na mabuti, nakalulugod po sa inyo. Salamat po. Sabi po na inyong salita, Mateo 5:8, mapalad ang may malinis sa puso, matatamo po kayo. Makikita po namin kayo, O Diyos. Mapalad, Mateo 5:9, mapalad ang gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, tatawaging mga anak mo kami. Mateo 5:5, mapalad ang mapagpakumbaba, matatamo po namin ang pangako. Salamat po, Diyos, sa oras pong ito. Bless niyo po, Ama, ang mga ama, ina, dalaga, binata dito. Thank you. Regalo niyo po sila sa amin. Salamat po, Diyos, sa lahat po na nakikinig ngayon sa live stream, maging sa ibang bansa. Thank you sa mga tao na nakikinig ngayon. Pagpalain niyo po sila. I-bless niyo sila. At ngayong umaga, alam po namin na may natutunan po kami. Sa mundong ito, may sakripisyo. Sa mundong ito, may pangunawa. Sa mundong ito, habang narito kami, ay nandoon po na may pakikibaka. Pero salamat po na natuklasan namin ang susi. O Diyos, pag-ibig. Pag-ibig lamang po ang susi ng lahat. Wala na pong pwede pang salita na itapat sa pag-ibig. Sabi po na inyong salita sa 1 Corinthians 13:13, ang tatlo'y mananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa lahat ay pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay pumapawi po ng maraming kasalanan, ng lahat ng kasalanan. Salamat, kagaya na Jesus, na inialay po ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para kaming mga tao mapatawad, matubos, at maligtas. Kung paano kami pinatawad ni Jesus, ganun din po sa aming kapwa, nagpapatawad din po kami. Salamat po ngayon pong umaga. Thank you po sa inyo pong revelation. I declare na i-bless niyo po ang buhay ng bawat sa pamilya po ng bawat isa. Narito po at maging yung pong mga nasa ibang bansa, dito pong mga nakikinig, ingatan niyo po sila. Ang dalangin ko po, yung matatag na pamilya, yung pong matibay na pagsasama po ng mag-asawa, ng mga anak ay dadaloy. Salamat po dahil ang aming mga tahanan ay house of prayer. Ang mga tahanan po ng bawat isa
ay house of salvation, house of healing. Ito po ay house of love. Salamat po, Lord, dinideklara ko, every family ng bawat isa, yung buklod po ng pag-ibig. Lord, thank you. Ang pamilya po ay regalo niyo po sa amin. O Diyos, at ito'y patuloy po namin po protektahan, alagaan. Ang dalangin din namin po, Ama, hindi lamang po yung aming pamilya, yung aming po mga kamag-anak, kaibigan, mahal din po namin sila. At salamat po, dinadalangin din namin sila na kung paano nyo kami pinagpala, naranasan namin ang ganitong pag-ibig, ng magmahal, malasakit, ganun din po sa kanila. Mamahalin po namin sila. Lord, sila po ay konektado sa amin upang kami po na mga lingkod mo ay gamitin sa kanila para mailapit din po namin sila sa inyo. Ang aming mga kahanggan, ang aming po mga kaibigan, kakilala, Lord, salamat po, gamitin niyo po kami sa kanila para maging ilaw ng sanlibutan ito. Ang sabi po na inyong salita sa John 8:12, ang Panginoon Hesus ang ilaw ng sanlibutan ito. Ang sino mang sumusunod sa Kanya ay magliliwanag. At kami po, O Diyos, ay ilaw ng mundong ito. In the name of Jesus, salamat po sa Mateo 5:16. Papaliwanagin po namin ang aming ilaw upang ang mga tao po ay magpasalamat po sa inyo. Salamat. Magkakaroon po kami ng impact sa mundong ito. Kahit po, Ama, yung mga kilalang tao, kagaya po ni Joseph, ay ma-impluwensyahan po namin. Ang mga government official, yung pong mga tao po na kinikilala po ng lipunan sa mundong ito. Kagaya po ni Paraon, kagaya po ng mga nasa palasyo, ay na-impluwensyahan po ni Joseph. Ganon din po kami, Ama. Salamat po na kami po'y magiging patotoo sa aming kapwa. Maraming salamat po. Bless ang buhay po ng bawat isa. Bless Philippines. Bless niyo po ang Israel. Bless niyo po ang OFW. Lahat ng konektado po sa iglesyang ito, maging sa buong body of Christ, sa basang Pilipinas, pagpalain niyo po sila, ipagtanggol niyo po ang pamilya po ng bawat isa, iligtas sa anumang uri ng aksidente, sakuna, we cancel. Lahat ng anumang uri ng sickness and diseases, we cancel sa buhay po ng bawat isa. Wala na pong kapangyarihan itong COVID na ito, we cancel sa buhay po ng bawat isa. Even anumang accident, sakuna, trahedya, lahat ng distraction sa aming mga family at konektado po sa amin, we cancel in the name of Jesus. Even po, Ama, yung spirit of death, we cancel sa buhay po ng bawat isa. Espiritu ng kamatayan, wala kang kapangyarihan sa aming buhay, sa aming pamilya. Layas in the name of Jesus, in the name of Jesus. At Lord, we release life sa buhay po ng bawat isa. We release salvation upon salvation sa pamilya po ng bawat isa. Salamat po, we release strong immune system. We release gift of faith sa buhay po ng bawat isa. Salamat po ng bawat isa ay lalakad po sa inyong kalooban. Handarabas, sikarabas, sikarabas. Salamat po, Diyos. I declare na ang aming mga pamilya ay gagamitin nyo para po magkaroon ng impact sa community in the name of Jesus. Salamat po, Diyos. The anointing of Abraham ay dadaloy po sa buhay po ng bawat isa. Anointing of Joseph sa mga family po namin dadaloy. Mape-preserve po namin ang aming pamilya, ang maraming tao, lalo na po sa panahong ito. Salamat po, Diyos. Generational blessing, maranasan po ng bawat isa. I-bless din niyo po, Ama, yung mga ipinagkatiwala niyo pong hanap buhay, yung pong mga saka. Lord, I declare, this year, aani po muli ang magsasaka sa lugar na ito. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yung mga negosyante, O Lord, ito man po yung mga poultry, itikan sa bawat isa, o anumang negosyo po nila ito. Lord, online man ito, lahat ng negosyo ng bawat isa, papaularin nyo ito. Ito man po ay trabaho sa ibang bansa, pagpapalain nyo po ito. Dahil sumusunod po kami sa inyo, kagaya ni Joseph, ipopromote nyo po ang bawat isa. Salamat sa season of promotion sa buhay po ng bawat isa. Anumang resources ang bawat isa sa government, private, i-bless nyo po, Ama. Pabuti ng pabuti, paunlad ng paunlad. Salamat po sa pagsubok. Salamat sa mga karanasan, O Diyos, na naranasan namin habang kami nasa lupa. Salamat sa mga trials. Salamat po. Pinatatag nyo kami, pinalakas nyo po kami ngayong pong umaga. Salamat po, Diyos. Dinideklara po namin that Jesus is Lord sa bansang Pilipinas. Bless nyo po lahat ng namumuno sa gobyerno. Lagi po namin sila ipinapanalangin. O Diyos, mula sa aming presidente, sa aming po mga senador, congressman, sa aming vice president, sa aming governor po rito, sa Pampanga, mga congressman at board member, sa aming mayor, at especially dito po sa aming barangay. Salamat, pinagkalooban niyo po kami ng mga namumuno dito, ng mga anak mo, ang aming Kapitan Ricky. Lord, hindi po kami magsasawa na ipanalangin sila. Dahil alam po namin, yung mga nasa gobyerno ay nakikibaka rin. Lord,
kami po ay nananalangin pa sa kanila, O Diyos, habang nakataas po ang tungkod ni Moises, nagwawagi si Joshua. Bless ang aming Kapitan Ricky, sina Konsehal Carlo, sina Konsehal Dante, Konsehal Dong, Lito, Mercy, sina Konsehal Manny, Beth, pagpapalain niyo sina Treasurer, Secretary, ang leader ng senior citizen, ang SK, si Hepe, mga barangay tanod, mga guro, sundalo, pagpalain niyo po. Ang mga magulang sa aming barangay, pagpalain niyo. Bawat barangay na konektado po sa iglesyang ito, bagay sa Roque, dito po, Diyos, sa Kalawitan, Puluntamo, sa Bisal, San Agustin, o Manila, sa ibang lugar, Pampanga, Bulacan, Batangas, in the name of Jesus, maging sa Loreme, sa ibang bansa, sa lahat po, Ama, sa Marilao, Bulacan, in the name of Jesus, sa lahat po, Ama, hindi ko man po na isa-isa ang pangalan, bless them. I-bless niyo po sila sa pangalan po ni Jesus. At salamat po, we declare na lahat ng nakikinig ngayong umaga ay pagpalain niyo. I-bless niyo po ang 81 provinces sa bansang Pilipinas. Hindi ko man po na isa-isa, pagpalain niyo po. Mahal po namin ang kapwa namin Pilipino. Kung paano niyo kami niligtas, gayon din po ang gawin niyo po sa kanilang lahat. Ang buong body of Christ, samahan niyo po, Ama, palagi, araw-araw. In the name of Jesus. Maraming salamat po ngayon pong umaga sa inyong kabutihan. Salamat sa tagumpay. Ang mga kabataan, ipagtanggol nyo. Ang mga kabataan sa lugar na ito, magtatapos ang pag-aaral, gaganda ang buhay, at makikinabang po ang kanilang mga magulang, kanilang pamilya. Sila po ay magiging future leader ng aming bansa in the name of Jesus at ng private and government sector. Magiging professional po sila. Salamat po yung bit-bit na panalangin sa puso ng naririto at ng mga nakikinig, pagpalain nyo. Kinakatagpo nyo po sila. Kung gagalingan man ito sa karamdaman, pinapagaling nyo po sila. Ano mang uri ng karamdaman, pinapagaling nyo po sila. Lalo na po yung nabiktima ng COVID, pinapalakas nyo sila. Pinapagaling nyo. Lahat na may karamdaman na nananalangin ngayon pong oras na pinapalakas nyo sila. Pinapatitibay nyo ang kanilang pananampalataya sa inyong harapan. Salamat sa kaligtasan ng mga kaluluwa sa araw pong ito. Kagalingan. Purihin ka, dakilain ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless us all. Praise God. May po tayo. Ano po?